Good day, grade 8 students. I am Michelle B. Vibal, your MAPE teacher. So, narito ang inyong performance tasks in MAPE 8 for quarter 1. So, ginawa ko itong video na to para mas maintindahan ninyo ng maayos, malinawan kayo kung naguguluhan kayo at nalilito kung ano ba ang mga dapat nyong gawin sa inyong performance tasks in MAPE. So, your first performance task is what we call Virtual Olympics. Paano nga ba ito gagawin? Okay. So, kami mga subject teachers nyo ay gumawa ng sitwasyon per performance task. So, bakit merong ganito? Merong situation. Ang situation na to, ang purpose is para kumbaga, i-assume ninyo na kayo ay nasa ganyang sitwasyon. Para maisip ninyo, para makita ninyo kung ano ba ang dapat ninyong gawin. Okay, halimbawa. Situation number 1 for performance task 1. Mayroong anunsyo galing sa inyong punong barangay tungkol sa gaganapin na Virtual Olympics sa pamumuno ng Health Committee na naglalayong palakasin ang pisikal na pangangatawan sa panahon ng community quarantine. Bilang bahagi ng pamayanan, ikaw ay inaasahan na lumahok. Okay. So, ganito po ang sitwasyon na mangyayari. So, ito po ay kunwari lamang po para, kumbaga, mailagay nyo yung sarili nyo dito sa sitwasyon na to para magawa nyo or maisip nyo kung paano nyo magagawa yung performance task ninyo. Okay? Okay. Susunod sa situation, role. Ano ba yung role? Ano ba yung papel na gagampanan ninyo dito sa unang performance task? So, dahil nga Olympics, ang role ninyo ay kayo ay isang atleta o manlalaro, tagapagsalaysay or narrator, manunulat, writer, at mananaliksik, researcher. So, ito po ang inyong gagawin or ito po yung inyong gampanin dito sa first performance task. Nakukuha po? Okay. So, ito yung materials na gagamitin ninyo. Una, cellphone, camera, or kahit anong video capture devices at video editor. So, dahil nga virtual, when we say virtual, online po ito. So, dahil online, kailangan nyo po ng cellphone. Bakit kailangan ng camera? Kasi nga, i-video ninyo yung sarili ninyo habang ginagawa ang iba't ibang tasks, ang iba't ibang Olympic activities sa 8 subjects ninyo. Okay, so para mas maintindahan ninyo, ano nga ba ang ibang kahulugan ng Olympics? Okay, so ang Olympics po ay games, mga laro, tama? Competition, kasi naglalaban-laban dyan ng iba't ibang tao, ang iba't ibang mga bansa, tama? It also involve movements, kasi nga laro may competition na nangyayari, so dapat, so ito ay, merong mga movements, merong paggalaw na nangyayari. At ito din ay nangangailangan ng physical activities. Kasi nga, game siya, sports. So, yun ang Olympics. Okay. Naintindahan na po ang Olympics? So, i-relate natin to sa ating performance task 1. Paano nyo nga ba gagawin ang performance task 1 ninyo? Okay. So, dito tayo sa music. So, ang i-explain ko lamang po ay ang performance task ninyo na gagawin sa MAPE. Okay? Kung kayo pa ay nalilito kung anong gagawin nyo sa ibang subject, so please coordinate with your subject teachers. So, first, sa music. Ang gagawin nyo po ay pumili ng isang Southeast Asian music na magsisilbing background music ninyo habang ginagawa ang Olympics. So, 'di ba, nakita nyo doon sa ating performance task
copy na binigay sa inyo ng inyong advisor, dun po sa goal is makikita ninyo doon yung iba't ibang gagawin ninyo sa 8 subjects. So, sa kaso po ng MAPE, so, di ba, 8 subjects plus 7 subjects plus 4 components in MAPE. So, ang gagawin po ninyo ay 7 plus 4 is 11 activities. Kasi nga, 4 components tayo sa MAPE. Tama? So, ito po yung gagawin ninyo sa music. Pipili kayo ng isang Southeast Asian music na magsisilbing background music ninyo habang ginagawa ang Olympics. Ano-ano nga ba yung Southeast Asian music na ating diniscuss? So, pwede po kayong pumili dito sa 4 na to. Burong Kakatuwa, Bahay Kubo, Loy Loy Krathong, Rasa Sayang. Or pwede rin po kayong pumili kung ayaw ninyo ng Burong Kakatuwa, Loy Loy Krathong, Rasa Sayang o Bahay Kubo. Pwede rin po kayong pumili ng iba pang Philippine folk song na magiging background music ninyo habang ginagawa ang Olympics. Okay? So, pwede rin po kayong mag-download sa inyong cellphone at i-insert audio nyo na lang po sa inyong video editor app. So, yun po ang gagawin ninyo. Naintindihan po ba? Basta kailangan Southeast Asian music siya. Pag hindi ko napakinggan na ito ay Southeast Asian music, less points po kayo. Okay, so ito naman po ang gagawin ninyo sa arts. So, gumawa ng Southeast Asian artwork na nagpapakita ng iba't ibang elements of arts like shapes, lines, colors, space, value, form, and texture. So, naaalala nyo po ba yung ginawa ninyong outputs sa arts in week 1? Yung paper weaving? Naalala nyo pa ba yun? So, ito po yung mga halimbawa ng outputs ninyo na ginawa in learning task in arts for week 1. So, ito po yung paper weaving. So, kumuha po ako ng 5 sample mula doon sa inyong pinasang output sa akin. So, ito po sila. So, ang gagawin nyo ay, hindi na po kayo gagawa ng panibagong paper weaving output. Hindi na po kayo gagawa. So, kung ano yung pinasa nyo sa akin sa learning task in arts, kung anong pinasa nyo sa akin na paper weaving output, yun na po ang gagamitin ninyo para di na po kayo magpapagod pa. Para madali na lang. Okay? Ano ang gagawin nyo doon? Okay. So, ito po ang gagawin ninyo sa inyong output in arts. So, 'di ba? Kung ano yung pinasa ninyo na paper weaving output, yun na din po ang gagamitin ninyo. Ang gagawin lang po, i-video ang inyong ginawa, kagaya ng ginawa ni James Nicholas Dabalos. So, ito ay isang sample output na ginawa ni James Dabalos. So, ganito po yon. Ang ginawa niya, tinupi niya muna yung kanyang paper weaving output, nilagyan ng masking tape, tapos binidyo niya. So, ganyan. So, inopen niya, tinanggal niya isa-isa yung tape. And after that, ayan. Okay, inopen niya yung kanyang ginawa. So, pwedeng ganun po ang gawin ninyo. Or, pwede rin po na, kunwari habang ginagawa nyo to, i-video ninyo yung inyong sarili. Pwedeng i-fast forward para mabilis lang po o hindi na po nakakain pa ng mahabang minuto ang inyong paggawa ng output. So, tandaan po, ulitin ko, kung kayo ay nakapagpasa na po ng paper weaving output, wag na po ulit gagawa. Ito na lang po ang isasubmit. Videohan na lang po ang sarili, kagaya ng ginawa po ni James Nicholas. Or, kung ayaw nyo naman po ng paper weaving,
Pwede rin pong gawin to. Naalala nyo ba yung ginawa ninyong batik? Ayan. So, kumuha din po ako ng sample outputs na sinend nyo sa akin. Okay. So, ito po. Ito po yung batik na ginawa ninyo. Ayan. So, gawa po ito ng diamond and ng iba pang section na hawak ko. Okay. So, kung ayaw ninyo ng paper weaving, may choice po kayo. Pwede rin po yung batik. Ulitin ko, kung kayo ay nakagawa na ng batik, wag na po ulit gagawa. Pero kung hindi kayo nakapagpasa sa akin, so of course, gagawa kayo. Naintindihan po? So, kung nakagawa na kayo, ito na lang po ang gamitin. May choice po kayo. It's either paper weaving output or ito. Ang gagawin lang po, videohan yung ginawa, or kunwari, i-fast forward yung video, tapos kunwari, gumuguhit kayo, ititrace nyo lang tong gawa nyo, tapos i-video nyo, i-fast forward, pwede na yon. Or kung gusto nyo naman, videohan lang itong gawa nyo, ito mismong picture, ito mismong sketchpad ninyo, videohan lang, tapos pwede na yon. Proceed na kayo sa iba pang activity, sa ibang subject. So, ganun lang po ang gagawin ninyo. Ulitin ko, kung nakagawa na po ng paper weaving output in batik, hindi na po kayo ulit gagawa. Pero kung hindi kayo nakapag-submit sa akin, so syempre gagawa kayo. Required kayong gumawa. Okay? Naintindahan po? Proceed tayo sa PE and Health. So, pinagsama ko na po yung PE and Health. So, ito po yung gagawin ninyo. Gagawa kayo ng iba't ibang physical activities or exercises. May note ako dito. Gamitin na lang ang video output ninyo sa performance task 1 natin sa PE in week 1. Ayan po. So, hindi na kayo masyadong mahihirapan pa for performance task 1 kasi nga halos lahat po ng gagawin ninyo ay nagawa nyo na. Kumbaga, i-reuse nyo na lang po siya in a creative way, sa mas malikhain pang paraan. Nakukuha nyo po ba? So, dito sa PE and Health, ay gagawa kayo ng iba't ibang physical activities or exercises. Gamitin na lang po ang video output ninyo sa performance task 1 natin sa PE and week 1. Natatandaan nyo po ba? Pinagawa ko kayo ng video habang kayo ay nag-exercise, habang kayo ay gumagawa ng iba't ibang physical fitness test. Okay? Naalala nyo po ba yon? So, kung ano yung video yung ginawa ninyo, kung ano yung video na pinasa nyo sa akin, i-reuse na lang po yon. I-insert na lang dun po sa video para sa performance task 1. So, ito yung sample. Ginawa kong sample, yung video ni James Nicholas Dabalos and Gwyneth Elise Minor. So, grade 8 diamond po sila. So, ito po yung gagawin. So, pakita ko lang sa inyo ang kanilang ginawa. Treasure, 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 treasure. Ooh, treasure, 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 treasure. Ooh, treasure, 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 treasure. Ayan yung ginawa ni James. Okay. Ayan. So, nag-push up siya. O, diba yung una kong pinagawa sa inyo, 90 degrees push up. So, ganun din po yung gagawin ninyo. Okay. Sunod naman kay Gwen. Okay. Ayan. Okay. So, ganun po ang gagawin ninyo. Ha? Ulitin ko po. Sa music, pipili kayo ng background music ninyo na Southeast Asian music.
Ito po ay magsisilbing background music ninyo sa lahat ng activities na gagawin ninyo in all subject areas. Sa arts naman, kung ano yung pinasa nyo sa akin na paper weaving output and batik output, reuse your outputs, reuse your artworks. Pero kung di pa kayo nakagawa, required kayong gagawa. Sa PE and Health naman, kung ano yung video na sinubmit nyo sa akin, performance task 1 sa PE, in week 1, yun na din po ang gagamitin ninyo. I-insert na lang po yan para di na po kayo magpagod pa sa paggawa ng video. Para less less activities. Did you get it? Okay, next. Treasure. Ayan. So, what to do? Ito po yung gagawin ninyo. I-video ninyo ang sarili ninyo habang ginagawa ang bawat activity sa lahat ng subjects. Okay, so dapat putol-putol yan per subject. Pagkatapos ninyong ma-video ang sarili ninyo, halimbawa dito sa MAPE, okay, sa arts, na-video nyo na yung inyong output. Na-video nyo na yung sarili habang kunwari gumagawa ng output sa arts. Tapos, meron na kayong video para sa PE. Tapos na lahat ng activities nyo, na-video na yung sarili nyo sa iba't ibang subjects. Ang gagawin po, i-edit ito at i-compile na magiging isang video file. So, iisang file na lang po siya. Naintindihan? I-edit yung video at i-compile na maging iisang video file. So, hindi po siya watak-watak. Kailangan isang video file po siya.
Naintindihan? Pag na-compile nyo na siya, pag na-edit nyo na siya as one video, doon nyo po i-insert yung audio na Southeast Asian music. Naintindihan po? So, ito po ay para sa semi-online at online students lamang. Sa kaso po ng modular students, kagaya ng Grade 8 Emerald, Garnet, Pearl, and Jade, ang gagawin nyo po ay write plan. Write plan po kung paano ninyo gagawin ang inyong performance task 1. Okay? Naintindihan po? So, ibig sabihin, pero sa case po ng semi-online, kung kaya nyo pong kung hindi nyo po kayang i-video, kung hindi nyo kayang gumawa ng video file, so may choice po kayo na gumawa ng write plan. Kagaya sa modular section. So, ano pong write plan? Ibig sabihin, magsusulat lang kayo, ano ba yung plano ninyo na gagawin para sa performance task na to. Okay, tandaan po, sa modular sections, write plan po ang gagawin ninyo. Ibig sabihin, magsusulat lang po kayo, ano ba yung plano ninyo para magawa ang bawat activity per subject area. Intindihan? Next. Sunod tayo sa performance task 2. Okay? So, kung ang performance task 1 ay virtual Olympics, dito naman po sa performance task 2 ay big book. Nakikita nyo ba yung picture na insert ko? Yung bata ay may hawak siyang malaking libro. So, ganito din po ang gagawin ninyo. Big book. Okay, next tayo. So, ito po yung sitwasyon. Ano ang purpose ulit ng situation? Para mas maintindihan ninyo kung ano ang dapat nyong gawin. Para makita nyo yung sarili nyo, ano ba yung dapat kong gawin para sa performance task na to. Okay, so here's the situation. So, assuming that a math exhibit will be happening next year during math week. Okay, kunwari daw, magkakaroon ng math exhibit next year during math week. So, 'di ba? Lahat ng subject areas natin ay merong kanya-kanyang week na sineselebrate. So, halimbawa, magkakaroon next year ng math week at magkakaroon din po ng math exhibit. Your art teacher asked you to draw an Asian artwork composed of points using a Cartesian plane. Okay, so ito po yung sitwasyon. Dahil magkakaroon ng math exhibit during math week, yung art teacher ninyo ay, ni-require kayo na gumuhit ng Asian artwork na binubuo ng points using a Cartesian plane. So, sa math ito. Ang based subject natin ay math. Okay? So, ayan po yung sitwasyon ha. Math exhibit yung ating situation. So, paano nyo ito gagawin? So, ano ba yung role ninyo? Ano ba yung gagampanan yung papel dito sa performance task 2 natin? So, you are an artist. Bakit artist? Kasi kayo nga po ay gagawa ng big book. Magiging kayong artist. Ano ba yung materials na gagamitin ninyo? So, gagamit kayo ng old folders, yung mga luma ninyong folders. Pwede rin pong yung mga karton, maninipis na karton. Tapos, balutan na lang po ng construction papers or bond papers or kung may mga luma kayong magazines, dyaryo, pwede pong ganon. Pwede pong yun ang gamitin para makover yung lumang folders or mga karton na gagamitin ninyo na magiging big book ninyo. Sunod sa old folders, kailangan nyo din po ng pictures, drawings, or cutouts, pencil, ballpen, bond papers, etc. So, kayo po ay bahala na kung ano ba ang gagamitin ninyong materials para mas mapaganda pa ang inyong
big book. Naintindihan po? Bakit kailangan ng pictures? Bakit kailangan ng drawings? Bakit kailangan ng cutouts? So, eto po siya. Yan po. Music. Ang gagawin niyo po sa music, gumuhit or gumupit ng mga larawan ng musical instruments of Southeast Asia mula sa lumang dyaryo, magazines o libro. Okay? Ang gagawin niyo po sa music for PT2 para sa inyong big book. Kung kaya niyong mag-draw, mas maganda. Pero kung hindi kaya, maghanap po kayo ng iba't ibang musical instruments kagaya po ng nakikita niyo dito sa left side. So, meron ako ditong nilagay na 4 sample instruments. Okay? So, ito po ang hahanapin ninyo sa mga lumang dyaryo, magazines, or kung may mga luma kayong libro. Okay? Gugupitin nyo po ito. Gugupitin nyo po yan. Tapos, ididikit nyo na po sa ating big book. Okay po. So, pag nagupit nyo yan, lagyan ng design doon sa inyong big book. Okay po. Again, magdodraw kayo, or kung hindi kayang magdraw, maghahanap kayo sa mga lumang dyaryo, sa magazines or libro ng iba't ibang pictures ng musical instruments of Southeast Asia. Kung wala kayong mahanap na pictures halimbawa ng Thailand, pwede rin pong maghanap ng mga musical instruments ng Pilipinas kasi kasama pa siya sa Southeast Asia. Tama? Okay. So, naintindihan na po ba ang gagawin sa music? Sunod. Sa arts naman po, gagawa kayo ng isang Southeast Asian artwork gaya ng batik and paper weave. Note, pwede na pong gamitin dito ang inyong batik and paper weaving outputs na ginawa ninyo sa learning tasks natin sa arts in week 1. So, sa muli, tayo po ay mag-reuse ng ating artworks para di na po kayo masyadong mapagod. Less activity na po tayo. Okay po. So, twice na po natin itong gagamitin. Okay? Doon sa PT1 natin, bibidyohan nyo lang yung inyong gawa. Dito po naman ay ididikit nyo na po ito sa ating big book. Ulitin ko, sa PT1, bibidyohan nyo lang po ang inyong paper weaving and batik output. While dito po sa PT2, ito po ay ididikit ninyo sa inyong big book. Pipili lang po kayo kung ano ba ang mas gusto nyong idikit sa inyong big book, kung ang inyo bang paper weaving output, or kung ang inyong batik output. Okay. So, ayan po. Pipili lang po kayo ha. Isa lang po ang inyong ilalagay. Pero kung gusto nyo naman dalawang ilagay nyo, dalawa ang idikit nyo sa inyong big book, much better. Nasa sa inyo po yan. Okay po. So, pipili po kayo or kung gusto nyo, dalawa nang idikit ninyo sa big book ninyo. So, ganun lang po kadali. Ulitin ko. Sa music, gugupit kayo ng iba't ibang larawan ng musical instruments ng Southeast Asia. Sa arts naman, ididikit nyo lang po ang inyong paper weaving output and batik output sa inyong big book. Nakuha na po. Proceed tayo. Okay. So, sa PE naman po, ang gagawin ninyo, okay, gumuhit or gumupit ng mga larawan na nagpapakita ng pisikal na gawain o pag-iihersisyo mula sa mga lumang dyaryo, magazines o libro. Kagaya po sa music, maghahanap din po kayo ng mga pictures na nagpapakita ng physical activities or exercises mula sa mga lumang dyaryo, magazines o libro. Okay? Nakikita nyo po ba yung
pictures na inilagay ko po dito. Okay, so ganyan din po ang hahanapin ninyo. So marami kayong pwedeng makita or mahanap na physical activities and exercises. Gaya ng okay, kagaya nito. Nagpo-push up, curl ups, zipper test, sit and reach, and playing basketball. So napakadami po nating physical activities and exercises. Okay, naintindihan na? Ulitin ko. Gumuhit. Kung kaya ninyong mag-draw, much better. Kung hindi naman kaya, gugupit lang po kayo ng mga larawan mula sa mga lumang dyaryo, magazines, o lumang libro. Naintindihan na po. Kahit anong pictures, basta nagpapakita ng physical activities and exercises. Did you get it? Pwedeng pictures ninyo. Kasi ang iba nagtatanong, ma'am, pwede po bang pictures namin, pictures mismo namin, tas i-print na lang. Okay, mas maganda yon kung ganun po ang gusto ninyo. Basta physical activities and exercises. Okay? Intindihan na po ba sa physical education? Okay, next tayo sa health. So, lahat po dito ay magdodraw or gugupit ng mga larawan. So, dito naman sa health, guguhit kayo or gugupit ng mga larawan na nagpapakita ng pagpapaunlad ng sarili bilang isang lalaki at babae. So, di ba our topic in health for the first quarter is gender and human sexuality. Pinapakita dito kung ano ba ang role ninyo bilang isang babae at isang lalaki. So, ito po yung hahanapin ninyo mga larawan. Larawan na nagpapakita ng pagpapaunlad ng sarili bilang isang lalaki at babae. Paano nyo ba pinapaunlad ang inyong sarili bilang isang babae, bilang isang lalaki? So, meron ako ditong mga halimbawa. Una, yung picture ng babae na nag-e-exercise. Isa yang paraan para mapaunlad ang ating mga sarili. Bakit? Kasi nagiging malusog tayo. In terms of physical. Sunod naman na larawan, yung lalaki ay nag-aaral. Pinapaunlad nito ang ating mental aspect. Nagiging tayong matalino, nagiging tayong magaling sa larangan ng pag-aaral. Sunod naman, yung mga lalaking naglalaro ng basketball. Sa papanong paraan pinapaunlad nila ang kanilang sarili? Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang immune system, sa pamamagitan ng paglalaro. Sunod naman, jamming with friends. Sila ay nagpi-play ng iba't ibang musical instruments. Pinapaunlad nila ang kanilang kakayahan. Kagaya din dito, pinapaunlad nila ang kanilang kakayahan at mga talento. Same with the last picture. Sila ay gumuguhit. Pinapaunlad nila ang kanilang kakayahan sa pagguhit. So, ito po ang gagawin ninyo sa health. Naintindihan po? So, lahat po sa PT2 for your big book, ang gagawin ninyo ay guguhit or gugupit ng mga larawan, except po doon sa arts. Okay, kasi kung meron na kayong outputs, ididikit nyo na lamang po sa inyong big book. Okay, so what to do? Ano ba ang gagawin? Kapag kompleto na lahat ng drawings or cutouts ninyo, ididikit ninyo ang mga ito sa isang big book. Okay? So, sample para may idea kayo, para hindi kayo nalilito. Okay. So, ganito po ang big book para may idea kayo. So, pwede po ito ay gawa sa lumang folder. Pwede pong gawa sa mga lumang karton na maninipis lang. Tapos, pwede po kayong gumamit ng ring bind. Ayan. Para ma-connect sila. So, bahala na kayo kung paano ninyo pagagandahin ang inyong big book. So, paano nyo ito gagawin? So, di ba pag naipon nyo na ang lahat ng cutouts ninyo, ang lahat ng drawings ninyo,
isa-isa nyo po yang ididikit dyan. Okay? Pero organized dapat. Ito po ay sample ko lang para meron kayong ideas kung paano nyo gagawin. Dapat per page, per component, per subject din siya. Halimbawa, first page, para sa English. Sunod na page sa music. Sunod naman, arts. Sunod na page, PE. Next naman, health, so on and so forth. Para organized, hindi po yung watak-watak. Halimbawa, hindi po pwede yung sa isang page, nandyan yung para sa music, nandyan yung para sa math, nandyan yung para sa Filipino. No, dapat per page siya. No, sunod-sunod para mas magandang tingnan. Okay? So, naintindihan na po ba? Ang para sa performance task 2, para sa inyong big book. Okay, so let's proceed. Para naman sa inyong performance task 3, ito naman ay informative speech. Kung ang PT1 ninyo ay Olympics, ang PT2 nyo ay big book, your PT3 is informative speech. Okay? Informative speech. Ano bang informative speech? Ito ang sitwasyon na inyong gagawin. Ikaw ay naimbitahan sa isang palatuntunan o programa sa iyong komunidad upang magbahagi ng mga mahalagang impormasyon tungkol sa COVID-19. So, paano mo ito gagawin? So, ito po yung sitwasyon ha. So, ilalagay niyo yung sarili niyo na kayo ay naimbitahan sa isang palatuntunan o programa sa inyong komunidad o sa inyong barangay upang magbahagi ng mga mahalagang impormasyon tungkol sa COVID-19. So, ang gagawin nyo po ay informative speech. Ano bang informative speech? Informatibong pananalita. Ibig sabihin, kayo ay maglalahad or magsasalita kayo tungkol sa mga mahalagang paksa. So, dito, sa ating PT3, kayo ay magsasalita or maglalahad ng mga importanteng impormasyon tungkol sa COVID-19. Intindihan po? Tandaan, informative speech. Ibig sabihin, kailangan may mapulot na aral or mahalagang impormasyon ang mga tagapakinig or mga manonood mula sa inyong pananalita. Intindihan? So, ang role nyo dito ay kayo ay isang speaker. Kasi nga informative speech, kayo ay gagawa ng speech. Kailangan nyo po ng video editor app kasi nga po, i-edit nyo yung video na inyong ginawa. Okay po? Next. Ito po ang gagawin ninyo sa inyong PT3, Music, PE, and Health. So, pinagsama-sama ko na po yan. So, gagawa kayo ng impormatibong pananalita tungkol sa kung paano maiiwasan ang COVID-19 sa tamang paghuhugas ng kamay at sa pagsunod sa kantang Happy Birthday song at pagsasagawa ng mga gawaing pisikal o pag-iihersisyo kasama ang iba pang kasapi ng pamilya. Okay, so to summarize this task, ang gagawin nyo po, gagawa kayo ng informative speech. Ang sasabihin nyo, ano ba ang kahalagahan ng tamang paghuhugas ng kamay na sinusunod ang Happy Birthday song? So, 'di ba, ang Happy Birthday song ay may 20 seconds. So, ano ang kalagahan na masunod natin ang Happy Birthday song sa paghuhugas ng kamay? Bakit ba mahalaga ang tamang paghuhugas ng kamay ng 20 seconds? Ano ba ang kalagahan ng pag-iihersisyo araw-araw kasama ang iba pang kasapi ng pamilya sa pag-iwas sa COVID-19? Mahalaga ba ito? Okay? So, sasabihin nyo po yan sa inyong informative speech. Okay po? Uulitin ko.
Ang modular students ay write plan lang po. Isusulat lang nila ang kanilang speech. Pero ang semi-online at online students ay magsasalita po talaga kayo sa harap ng inyong camera. Ulitin ko, para sa Music, PE, and Health, gagawa kayo ng informative speech at sasabihin ninyo ang kahalagahan ng paghuhugas ng kamay sa pagsunod sa kantang Happy Birthday song at ang pag-iihersisyo araw-araw kasamang iba pang pamilya sa pag-iwas sa COVID-19. Ano ba ang kahalagahan nito? Bakit kailangan natin tong gawin? Intindihan na po. Sunod. Sa arts naman, gumuhit o i-edit gamit ang inyong video editor app ang Sunset, Blue Sky, o Rainbow na magsisilbing background image or picture habang nagsasagawa ng impormatibong pananalita. Okay. So, dito po sa arts, magdodraw po kayo. So, syempre, medyo malaki to. Pwede itong iguhit sa isang kartulina. Or kung meron kayong mga lumang malalaking kalendaryo na medyo matigas, pwede nyo po, tapos, halimbawa, ang likod ng kalendaryo nyo is color white, pwede nyo i-drawing po itong mga image na to. Or kung hindi nyo kayang iguhit, pwede pong i-edit na lang yung background image ng inyong video sa video editor app. So, di ba sa KineMaster or sa kung ano pa man ang gusto ninyong video editor app na gamitin. So, di ba pwede yung lagyan ng image, background image. So, kayo na po ang bahala kung paano niyo yan gagawin. So, ito pang background image na to, ito ang magsisilbi ninyong background picture habang kayo ay nagsasalita. So, ibig sabihin ng background picture, nasa likod nyo po yan. Habang kayo nagsasalita, kailangan makita ko po yan. Ito pong tatlong to. Or kahit anong gusto nyong background image, sample lang ito. Nasa sa inyo po yan kung ano ang bet ninyong image habang kayo ay nagsasalita. Naintindihan po? Ulitin ko. Sa Music, PE, and Health, gagawa kayo ng informative speech kung ano ang kahalagahan ng pagsunod sa tamang paghuhugas ng kamay ayon sa kantang Happy Birthday song at ano ba ang kahalagahan ng pag-iihersisyo araw-araw kasama ang iba pang kasapi ng pamilya sa pag-iwas sa COVID-19. Sa arts naman, magdodraw kayo or i-edit na lang po gamit ang inyong video editor app ang mga image na to. Sunset, blue sky, or rainbow na magsisilbing background image ninyo. Ibig sabihin, habang kayo nagsasalita, kailangan makita ko yan sa likod ninyo. Intindihan po? Pwedeng iguhit sa kartulina or Manila paper or sa mga lumang kalendaryo na malalaki. So, pwede po yan. Intindihan po? Okay. So, proceed tayo sa performance task 4. Ito ay ang brochure. Ulitin ko. Performance task 1, Olympics, Virtual Olympics. Performance task 2 is your big book. Performance task 3 is your informative speech. And your PT4 is brochure. Ano ba ang gagawin ninyo dito sa brochure? Ito yung situation. Ikaw ay naatasan na gumawa ng brochure na naglalaman ng mga nagawa at natutunan mula sa iyong mga naging performance tasks. So, dito po, sa PT4 ninyo, gagawa kayo ng brochure na ang laman po ay yung mga nagawa at natutunan ninyo mula sa mga ginawa ninyo na performance tasks from PT1 to 3. Role. Ang role nyo po ay isang artist and designer. Kasi nga, magde-design kayo ng inyong brochure. Materials. Old folders, pencil, ballpen, bond papers, glue, scissors, etc. So, bahala kayo kung ano pang materials ang gusto nyong idagdag dito para mapaganda ang inyong
brochure. Okay, sunod. Okay. So, para po sa suggested idea, so ito lang po ay suggestion ko kung paano niyo gagawin ang inyong PT4, which is your brochure. So, gamit ang lumang folder, so nakita niyo po ba itong image ko dito sa left side? So, sample lang po yan. Tupiin ang lumang folder or pwede po mga lumang karton, basta hindi lang po masyadong makakapal. Tupiin ito sa 3 o 4. Ayan po, nakita niyo po ba yan? Nakatupi sa 3. Depende sa inyo kung gusto niyo pang dagdagan ng pagkakatupi. Bahala po kayo. Isulat sa maliliit na papel. Okay, so 'di ba magka-cut out kayo, gagawa ka ng strips of papers. Halimbawa, construction papers. So pwede pong ganun, pwede rin bond paper. Or mismong sa folder nyo na isulat ang summary ng inyong natutunan sa ginawang performance tasks sa bawat subject. Okay po. So halimbawa, isulat nyo, in performance task 1, in music, I have learned that music of Southeast Asia has their own unique style, has their own unique elements. In performance task 2, I have learned that Southeast Asian countries have their different musical instruments. Okay, ganun po ang gagawin ninyo ha. So, per performance task po yan and per subject. Naintindihan po. Ulitin ko, summary ng inyong mga natutunan sa ginawang performance task sa bawat subject. Idikit po ito sa folder. Lagyan ng design upang maging isang ganap na brochure, para maging isang magandang brochure. Lalagyan nyo po ng design, use your creativity. Okay, so yan po ang inyong performance tasks in MAPE 8. So sana po grade 8 students ay naintindihan nyo po at naliwanagan po kayo kung ano ang mga dapat nyong gawin para sa inyong performance tasks in MAPE 8 for first quarter. Okay, so kung may tanong man po, paki-PM ako or mag-message lang po sa ating GC, doon po sa aking mga estudyante. So, doon naman po sa ibang section, kagaya po ng mga hindi ko handle, kagaya po ng garnet, ng pearl, ng jade, paki-coordinate na lang po sa inyong MAPE teacher na si Sir Hingada. Okay, so maraming salamat grade 8 students. So have a nice day and sana maipasa nyo po ng on time ang ating performance tasks. Maraming salamat and God bless everyone.